Nabubuhay ang mga tao sa kanilang mundo kung saan 80% ng mga bata ay nagkakaroon ng espesyal na kakayahan na tinatawag na quirk, pagdating nila sa edad na 4. Dahil dito, lumitaw ang mga mapanganib na kriminal na ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang magdulot ng kaguluhan at pinsala. Upang pigilan ang mga ito sa pagwasak sa lipunan, may mga profesional na bayani na nagbabantay at nagtatanggol sa mga tao. Sa ngayon, isang kilalang bayani ang dumating sa lugar kung saan nagwawala ng labis ang isang kontrabida, at agad siyang nakilala ng mga tao at malakas silang nagpalakpakan. Naroon din ang mga pangkat ng pagsagip na nagpapanatili ng ligtas na distansya sa pagitan ng mga mamamayan at ng panganib. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, naroon ang batang si Izuku Midoriya, pilit siyang sumisingit sa unahan upang makita ng maayos ang nangyayari. Lalong lumakas ang hiyawan ng humarap si Kamui Woods sa kontrabida upang harapin ito ng diretsahan. May kakayahan siyang mapalago at mapahaba at kontrolin ang mga bahaging kahoy na lumalabas mula sa kanyang katawan. Nais niyang matapos agad ang laban, kaya inihanda niya ang kanyang pinakamalakas na atake, pagpigil bago magsimula, tanikala at bakal na kulungan. Ngunit bago pa niya ito magamit, isang malakas na sipa ang tumama muna sa kalaban. Si Mount Lady, isa pang sikat na bayani, ang nakabawas dito sa harapan mismo ni Kamui Woods at siya pa ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Agad na kumuha ng mga larawan at video ang mga tao, dahil mahalagang impormasyon ito para sa mga tagahanga ng mga bayani. Nariyan din si Midoriya, laging nanlalaki ang kanyang mga mata sa tuwing may bagong bayani na dumarating. Maingat niyang itinatala ang lahat ng detalye tungkol sa bawat bayani na nakikita niya, ang kanilang edad, mga hilig, kagustuhan, at maging ang kanilang antas sa listahan ng mga makapangyarihan. Kapag nakakita siya ng bayani, tiyak na may maisusulat siya sa kanyang kwaderno, at nakapuno na siya ng 13 kopya nito. Labis siyang masigasig at labis na mahilig dito. Kapag pinupuri siya ng isang matandang lalaki na nasa paligid, lalo siyang nagiging masaya at nagiging ganado na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa kasamaang palad, hindi gaanong masaya ang buhay ni Midoriya sa paaralan. Ito ang unang araw ng kanilang 3 taon sa high school, at pinag-uusapan nila ang kanilang mga hinaharap na trabaho. Alam na ng guro na halos lahat ng estudyante ay nangarap makapasok sa kurso ng pagiging bayani upang maging profesional na tagapagtanggol balang araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 2 mag-aaral ang lubos na namumukod tangi sa iba. Ang una ay si Katsuki Bakugo, na mula pa sa simula ay mapagmataas at parang mas angat kaysa sa lahat. Hayagan niyang sinabi na ayaw niyang makasama ang mga kaklase na itinuturing niyang mahina. Ibinahagi niya ang kanyang layunin, makapasok sa mataas na paaralan ng UA, ang pinakamagaling na paaralan para sa mga nagnanais maging bayani. Buong tapang niyang sinabing siya lamang ang karapat-dapat at may sapat na galing sa silid-aralan upang matanggap doon. Doon nabanggit ng guro na balak din ni Midoriya na mag-apply sa UA, ngunit biglang nagbago ang damdamin at kalooban ng lahat. Lumapit si Bakugo, malakas na pinalo ang mesa ni Midoriya, at inilapit ang kanyang mukha sa kanya habang galit na galit. Tinanong niya nang may galit kung bakit inaakala ni Midoriya na karapat-dapat siyang magkaroon ng parehong pangarap. Kinutya niya ito dahil ipinapanganak ito na walang anumang kapangyarihan, isang taong walang quirk, at sinabing dapat niyang malaman ang kanyang lugar at huwag nang mangarap ng mataas. Nakalulungkot itong panoorin, dahil lalo pang lumala ang sitwasyon pagkatapos ng klase. Inagaw ni Bakugo ang minamahal na kwaderno ni Midoriya na puno ng impormasyon tungkol sa mga bayani, at agad niya itong winasak gamit ang kanyang kapangyarihang pampasabog. Nagbigay siya ng huling babala, talikuran na ang pangarap na maging bayani at ang pagpasok sa UA, o mas masama pa ang kanyang gagawin. Puno ng galit ang kalooban ni Midoriya at gusto niyang sumigaw pabalik, ngunit natatakot siya at hindi niya mahanap ang mga salitang gagamitin upang ipagtanggol ang sarili laban sa kanyang nang-aapi. Umuwi siyang puno ng pagkabigo at kalungkutan, at kawalan ng pag-asa. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang kanyang nasirang kwaderno na lumulutang at kinakain ng mga isda sa isang maliit na sapa, at nang makita niya ito ay nagbalik ang kanyang mga alaala mula sa kanyang pagkabata. Noon, laging nakikiusap siya sa kanyang ina na ipapanood ang parehong video ng paulit-ulit araw-araw. Ang tunay na kagalakan sa kanyang mga mata ay nagpapakita kung gaano siya kagustong maging bayani, at ang video na iyon ay lumang balita tungkol sa isang malaking sakuna na nangyari noon. Sa pelikula, nakita ang isang bayani na nagligtas ng mahigit 100 tao ng mag-isa, isang kahangahangang gawain. Nakita sa eksena ang isang bayani na may maliwanag at mainit na ngiti na nagbigay ng pag-asa sa lahat ng nanonood.
Malinaw na narinig ang kanyang sikat na linya na ayos na ang lahat ngayon dahil dumating na siya, at ang linyang iyon ay nagpangiti at nagbigay inspirasyon sa batang si Midoriya sa loob ng maraming araw. Ngunit dumating ang araw na sinabi ng doktor ang masakit na katotohanan, na walang kapangyarihan si Midoriya. May simpleng paraan upang malaman kung mayroon kang kakayahan, ang tingnan ang kasukasuan ng hinliliit ng paa, at ang mga taong may dalawang kasukasuan ay walang anumang espesyal na kakayahan. May dalawang kasukasuan si Midoriya, na nagpatunay na ipinanganak siya na walang kapangyarihan. Noong gabing iyon, pinanood niya ulit ang video ng maraming beses hanggang sa siya ay umiyak. Tinanong niya ang kanyang ina, maaari po ba siyang maging katulad niya balang araw, at walang magulang ang dapat makita ang kanilang anak na ganoon kalungkot at nadidismaya, ngunit iyon ay noong siya ay bata pa at walang muwang. Ngayong mas matanda na, sinusubukan ni Midoriya na huwag pansinin ang pangungutya at panlalait ng iba, hinahayaan na lamang niya silang mag-isip ng kahit ano tungkol sa kanya. Biglang may isang mapanganib na kontrabida na lumapit ng palihim mula sa likuran. Ito ay isang halimaw na gawa sa putik na biglang lumusob, nais siyang kainin ng buo at gamitin ang kanyang katawan. Buong lakas siyang lumaban, ngunit walang silbi ito laban sa makapal at madulas na putik, ngunit sa sandaling akala niyang wala ng pag-asa, biglang bumukas ang takip ng imburnal at lumabas ang isang bayani upang iligtas siya. Umilag ang bayani sa mga atake ng halimaw, nag-ipon ng lakas at bilis at nagbigay ng isang napakalakas na suntok. Ang lakas at hangin na dulot nito ay sapat upang hatiin at sirain ang halimaw na gawa sa putik. Dahan-dahan na tinapik ng bayani ang mukha ni Midoriya upang gisingin ito, at humingi ng paumanhin dahil sabi niya ay kasalanan niya kung bakit muling nakatakas at nakapinsala ang kontrabida. Agad na nakilala ito ni Midoriya, ito si All Might, ang kanyang pinakahinahangaan at ang pinakadakilang bayani sa lahat. Nagmamadali siyang hanapin ang kanyang kwaderno upang humingi ng lagda, ngunit nang buksan niya ito, nakita niyang tapos na itong pinirmahan ni All Might. Paulit-ulit siyang lumuhod bilang pasasalamat, at bago pa man niya may tanong ang pinakamahalagang bagay na nasa kanyang isipan, naghanda na si All Might na umalis. Tumalon siya ng mataas sa himpapawid na parang isang rocket, ngunit nang tumingin pababa si All Might ay nakitang nakakapit ng mahigpit si Midoriya sa kanyang binti at ayaw niyang bumitaw, patunay kung gaano siya katapat na tagahanga. Nakita ang pagmamakaawa sa mukha ng bata, kaya alam ni All Might na kailangan niyang makarating agad sa lupa. Sa sandaling iyon, humihina na ng husto ang katawan ni All Might, kaya dahan-dahan niyang ibinaba si Midoriya at sinubukang umalis ng mabilis. Tinawag siya ni Midoriya at nagtanong kung may karapatan siyang tumayo doon, o kung may sino mang sumusuporta man lang sa kanyang pangarap. Sa wakas, itinanong niya ang tanong na matagal nang nagpapabigat sa kanyang kalooban, na maaari po bang maging dakilang bayani na katulad ninyo ang isang taong walang anumang kapangyarihan. Ngunit umabot na sa limitasyon ang lakas at katawan ni All Might, hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang malakas at maskuladong anyo kahit saglit pa. Biglang may usok at narinig ang mahinang tunog, at ang bayaning hinangaan ni Midoriya sa buong buhay niya ay nagbago sa harapan mismo niya. Ang tumayo sa kanyang harapan ngayon ay isang payat, mahina, at mukhang may sakit na lalaking nasa katanghaliang gulang, at kung sasabihin ng tapat, halos kamukha siya ng isang kalansay. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil ang halimaw na putik na kanyang nahuli at itinago sa loob ng kanyang kasuotan ay wala na roon, dahil nakawala ito at nahulog sa kalsada. Nagkataon na dumadaan mismo sa lugar na iyon si Bakugo at ang kanyang mga kaibigan. Masama na ang kanyang loob noon pa man, kaya sinipa niya ang isang bote na nakahandusay sa lupa, isang simpleng kilos na hindi niya inaakalang magiging sanhi ng isang malaking sakuna. Sa kabilang dako naman, nararanasan ni Midoriya ang pinakamalaking gulat sa kanyang buhay. Kahit noong nalaman niyang wala siyang anumang espesyal na kapangyarihan, hindi ito maihahambing sa nakikita niya ngayon, ang kanyang hinahangaang bayani na si All Might, na ngayon ay mukhang mahina at payat na parang lobo na nawalan ng hangin. Ang nakikita niyang panghihina at pagkasira ng anyo nito ay sapat na upang malaman niya ang tunay na kalagayan ni All Might. Ngayong alam na ni Midoriya ang lihim, ang tanging inaalala na lang ni All Might ay baka ipagkalat o ibalita ito ng bata sa internet. Ipinaliwanag ni All Might na 5 taon na ang nakalilipas, sa gitna ng isang matinding labanan laban sa isang masamang kalaban, tinamaan siya ng isang malubha at nakakapinsalang sugat. Kahit dumaan siya sa maraming operasyon, hindi na kailanman naayos ng lubusan ang pinsalang natamo niya. Dahil dito, kaya lamang niyang panatilihin ang kanyang anyo at lakas bilang bayani sa loob ng humigit kumulang 3 oras bawat araw. Gayunpaman, kahit nasa ganitong kalagayan, pinili pa rin niyang ngumiti at harapin ang kasamaan ng walang takot,
habang itinatago sa publiko ang kanyang tunay na nararamdaman upang manatiling panatag at ligtas ang loob ng mga tao. Naging tapat siya kay Midoriya at sinabi ng malinaw, hindi niya maipangako na ang isang taong ipinanganak na walang kapangyarihan ay may kakayahang maging isang tunay na bayani. Pinayuhan niya ang bata na maging makatotohanan at muling pag-isipan ang kanyang pangarap. Matapos sabihin ang mabibigat na salitang iyon, dinukot ni All Might ang nakakulong na masamang nilalang na inilagay niya sa loob ng bote, ngunit nawawala ito. Sa di kalayuan, may makapal na usok na nagsisimula ng umakyat sa langit, at kapag may usok sa lungsod, ibig sabihin ay may panganib, at agad na naunawaan ni All Might kung ano ang nangyari. Nakita rin ito ni Midoriya, ngunit dahil sa labis na pagkadismaya at pagkasira ng loob mula sa mga salita ng kanyang idolo, nagpa siya siyang umuwi na lamang. Samantala, nagsisimula nang dumating ang mga profesional na bayani sa pinangyarihan ng kaguluhan. Naunang sumugod si Death Arms at agad na sumalakay, ngunit walang epekto ni kaunti ang kanyang mga suntok sa malagkit at madulas na kalaban. Naipit naman si Bakugo sa loob ng nilalang na parang putik, pilit na lumalaban at ibinubuga ang kanyang kapangyarihang pampasabog upang makalaya. Subalit sa halip na talunin ang kalaban, lalo lamang nitong hinahangad na makuha ang katawan ni Bakugo dahil sa lakas nito. Sumunod na dumating si Mount Lady, ngunit dahil sa laki ng kanyang katawan, hindi siya makagalaw o makalaban ng maayos sa makipot na daanan. Hindi rin magamit ni Kamui Woods ang kanyang kapangyarihang may kinalaman sa kahoy dahil sa umaapaw na apoy sa paligid, at abala naman si Backdraft sa pagpatay ng apoy. Walang sino man sa kanila ang makalapit o makakapagligtas kay Bakugo, kaya napilitan silang maghintay, umaasang darating agad ang isang bayani na may angkop na kapangyarihan para sa sitwasyon. Nandoon na rin si All Might, ngunit lumipas na ang kanyang 3 oras na limitasyon, hindi na siya makapagbago ng anyo o makagamit ng lakas. Nasa malapit din si Midoriya, puno ng kawalan ng pag-asa at halos umiyak na. Kung mismong ang pinakadakilang bayani ay nagsabing imposible ang kanyang pangarap, kaya bakit pa siya magsusumikap, ngunit nang hindi niya namamalayan ay kusang humakbang ang kanyang mga paa patungo sa direksyon ng usok. Sumiksik siya sa gitna ng maraming tao upang silipin kung sinong mga bayani ang nakikipaglaban, at gulat na gulat siyang nakita, iyon ang parehong halimaw na nahuli at dinakip na ni All Might noon pa man. Kung nawala ang kalaban dahil nahawakan at nahatak niya ang binti ni All Might, ibig sabihin ay siya ang dahilan ng lahat ng ito. Nakilala rin ng mga tao ang nilalang mula sa mga balita, at marami ang nagtatanong kung nasaan na ba si All Might. Labis na nahihiya at nasasaktan si Midoriya, na nalulunod sa sariling pagkakasala. Pareho silang nakatayo lamang, siya at si All Might, na parang ordinaryong tao at hindi makagalaw dahil sa bigat ng sarili nilang pagkabigo at pagsisisi. Ngunit sa isang iglap, nagtama ang kanilang paningin, kitang-kita sa mukha ni Bakugo ang matinding takot, tila nakikiusap at humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon, ang batang walang anumang kapangyarihan ay biglang tumakbo palapit, takot na takot siya at nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit patuloy pa rin siyang sumusugod. Hindi niya rin alam kung bakit niya ito ginagawa, naalala niya ang kanyang kwaderno na puno ng mga impormasyon at inihagis niya ang kanyang bag ng diretso sa mata ng halimaw. Habang nakapikit at nalilito pa ang kalaban dahil sa pagkabulag, buong lakas na hinawakan at sinubukan ni Midoriya na hilahin palabas si Bakugo. Nang tanungin siya ni Bakugo kung bakit niya tinataya ang sariling buhay, simpleng sumagot lamang ang bata na mukhang kailangan niya ng tulong. Ang mga salitang iyon ang tanging kailangan ni All Might upang magising at kumilos, at ito ang nagtulak sa kanya na lumampas sa sarili niyang hangganan. Napagtanto niyang napakawalang kabuluhan at mahina ang kanyang kalooban, tinuruan niya ang isang bata tungkol sa katotohanan ng buhay, habang siya naman ay nakatayo lamang at ayaw kumilos. Mabilis siyang sumugod at nagpakawala ng isang suntok na may napakalakas na puwersa, na lumikha ng malakas na alon na bumago sa lagay ng panahon sa paligid. Ang hangin na nabuo ay naging ipo-ipo na umabot hanggang sa mga ulap, nagdala ng malakas na ulan, at naging dahilan ng masigabong palakpakan at hiyawan ng mga tao. Pagkatapos ng pangyayari, mahigpit na pinagsabihan at pinagalitan ng mga profesional na bayani si Midoriya dahil sa kanyang mapanganib at walang pag-iisip na ginawa. Samantala, si Bakugo naman ay pinarangalan at pinuri ng lahat dahil sa kanyang kahangahangang lakas at kapangyarihan. Naglakad pa uwi si Midoriya na puno ng lungkot at napanghinaan ng loob, hanggang sa biglang lumapit at humabol sa kanya si Bakugo. Akala niya ay magpapasalamat ito, ngunit sa halip ay pasigaw na sinabi ni Bakugo na hindi niya kailangan ng tulong mula sa isang walang silbi at mahinang nilalang na gaya ni Deku. Sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si All Might, humahalaklak sa kanyang tanyag na tawa,
at biglang nagbalik sa kanyang payat at mahinang anyo. Nandoon siya upang pasalamatan si Midoriya, at inalok ang isang pagkakataong magpapabago sa buhay ng bata. Sinabi niya kay Midoriya na ang katapangan ng bata, kahit wala itong anumang kapangyarihan ay nagbigay sa kanya ng lakas upang kumilos at gawin ang nararapat. Ipinaliwanag niya na ang tunay na katangian ng isang bayani ay hindi nasusukat sa lakas o kapangyarihan, kundi sa pagkakaroon ng puso at katawan na kusang kumikilos upang iligtas at tulungan ang ibang tao anuman ang mangyari. Ganoon ang ginawa ni Midoriya, at dahil doon, karapat-dapat siyang maging isang tunay na bayani. Ito ang mga salitang matagal nang hinihintay ni Midoriya mula pa sa simula ng kanyang buhay, at ang lahat ng sakit at hinanakit na naramdaman niya ay biglang naglaho at nawala. Ipinagkaloob ni All Might kay Midoriya bilang tagapagmana ng kanyang sariling kapangyarihan, at parang hindi kapanipaniwala, ngunit ito ay totoo at tiyak. Nagbiro pa ang payat na bayani, at sinabing akala ng mga tao ay ang kanyang kapangyarihan ay simpleng pagbuga lamang ng dugo upang takutin ang mga kaaway, at sinabi niya kay Midoriya na huwag mag-alinlangan sa pagtanggap nito. Ipinaliwanag niya na inaakala ng media at ng publiko na ang kanyang kakayahan ay sadyang sobrang lakas lamang, at hinahayaan lang niyang maniwala sila doon. Ngunit ang katotohanan, ang kanyang kapangyarihan ay tinatawag na isa para sa lahat, isang maalamat na kakayahan na pinapaunlad.